Anak lang kita. Pero ikaw dan sumirat si buhay di. Ang gabing isinumbat ng ama ang lahat sa harap ng buong barangay. Umuulan ng gabing iyon. Basang-basa ang bubong naming yero habang nakaupo ako sa lumang lamesa, hawak ang sobre ng ospital na halos mapunit ko sa sobrang diin ng pagkakahawak. Due for operation immediately. Nakatingin si Papa sa akin mula sa papag. Payat na siya. Nangingitim ang ilalim ng mata. Hirap huminga. Anak, mahinang tawag niya. Hayaan mo na ko. Huwag mo nang gastusan. Napapikit ako. Papa, tigilan mo nga ako. Buong buhay mo akong binuhay kahit mag-isa ka lang. Pero sa totoo lang pagod na ako. 3 trabaho ang pinapasukan ko bilang call center agent sa umaga, online seller sa hapon at rider sa gabi. Halos 2 oras na lang tulog ko araw-araw. At ang masakit, habang inuubos ko ang sarili ko para sa operasyon ni Papa nalaman kong may utang pala siyang halos 1 milyon. 1 milyon. Hindi lang simpleng utang. Utang sa dating sugal. Utang sa lending apps. Utang sa mga taong delikado. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig nang may dumating na 3 lalaki sa bahay. Si Ernesto ba to? Sigaw ng isa habang sinisipa ang gate. Lumabas ako. Ano pong kailangan nila? Biglang tumawa ang isa. Anak ka niya? Opo. Lumapit siya ng sobrang lapit sa mukha ko. Sabihin mo sa tatay mo, hindi sapat ang pagkakasakit niya para takasan kami. Kinabahan ako. Magkano ba talaga ang utang? May inilabas silang notebook. Nang makita ko ang numero, parang huminto ang mundo ko. 767,000. Halos 1 milyon, sigaw ko. Tahimik lang si Papa sa loob. Hindi siya makatingin sa akin. Gabing-gabi na nang kumprontahin ko siya. Papa, totoo ba to? Tahimik. Papa. Sagutin if thy. Bigla siyang umiyak. Unang beses kong nakitang umiyak ang tatay ko. Ginawa ko iyon para sa'yo. Natawa ako sa galit. Para di si akin. Paano naging para sa akin ang sugal? Humagulgol siya. Hindi ako nagsugal para yumaman, nagsugal ako dahil kailangan kita maoperahan noon. Natigilan ako. Ano? Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. May sakit ka noong 5 taong gulang ka. Kailangan ka operahan agad. Wala tayong pera. Lahat ng inutangan ko, tumanggi. Parang may bumara sa lalamunan ko. Pero bakit hindi mo sinabi? Kasi ayokong maramdaman mong pabigat ka. Tumahimik ako. Habang siya tuloy-tuloy sa pag-iyak. Simula noon, nalulong na ko sa pag-asang isang panalo lang mababayaran ko lahat. At doon ko na-realize. Hindi pala masamang tao si Papa. Sirang tao lang siya. Lumipas ang mga linggo. Binenta ko motor ko. Laptop. Cellphone. Pati collection kong sapatos. Nag-live selling ako gabi-gabi kahit nilalagnat. Minsan umiiyak ako habang nagde-deliver ng pagkain sa ulan. Pero wala akong choice. Dahil pamilya ko siya. Hanggang sa dumating ang gabing nagpabago ng lahat. May kumatok sa bahay. 12:00 ng gabi. Pagbukas ko ng pinto, isang matandang lalaki ang nakatayo roon. Nakapayong. Nakatingin sa akin ng matalim. Ikaw si Marco? Opo, di. Bigla niyang sinabi. Hindi mo tunay na ama si Ernesto. Parang sumabog tenga ko. Ano pong sinabi ninyo? Lumabas si Papa mula sa loob. Pagkakita niya sa matanda na mutla siya. Ikaw, nanginginig niyang sabi. Tumawa ang matanda. Panahon nang malaman niya ang totoo. Sumigaw ako. Anong totoo? Tahimik. Hanggang sa sinabi ni Papa ang pinakamasakit na sikreto ng buhay ko. Pinulot lang kita eh. Parang gumuho dibdib ko. Ano? Iniwan ka sa labas ng simbahan noong sanggol ka pa si. Hindi ako makahinga. Sinungaling di. Marco. Sinungaling ka. Hinampas ko ang mesa. Buong buhay ko akala ko anak mo ako. Umiiyak si Papa. At buong buhay kitang minahal bilang anak. Tahimik. Sobrang tahimik. Naririnig ko lang ulan.
At tibok ng puso kong parang dudurog. Lumapit ang matandang lalaki. Ako ang tunay mong ama. Nanlaki mata ko. Iniwan kita noon dahil mahirap ako. Bigla akong natawa. Pero hindi masayang tawa. Galit. Sobrang galit. At ngayon bumalik ka. Ngayong ako nagbabayad ng utang. Ngayong halos mamatay-matay ako sa pag-aalaga sa taong iniwan mo rin. Napayo ko siya. Gusto kong bumawi. Bumawi? Tinuro ko si Papa. Ito ang ama ko. Tahimik silang dalawa. Lumapit ako kay Papa. Ang lalaking walang ibang ginawa kundi magsakripisyo para sa akin kahit hindi niya ako tunay na anak. Yakap-yakap niya ako habang umiiyak. Patawad, anak ti. Mahigpit ko siyang niyakap. Hindi dugo ang dahilan kung bakit kita tatawaging ama. Pagkalipas ng 6 na buwan, unti-unti naming nabayaran ang utang. Hindi naging madali, pero naging maayos. At bago maoperahan si Papa, may sinabi siya sa akin habang hawak kamay ko. Akala ko balang araw magagalit ka dahil hindi kita tunay na anak. Umiti ako habang umiiyak. Papa, mas naging tunay kang ama kaysa sa totoong ama ko. Napaluha siya. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, parang gumaan ang lahat. Moral lesson. Hindi lahat ng pamilya ay konektado sa dugo. Minsan, ang tunay na magulang ay yung taong piniling manatili, magsakripisyo, at magmahal kahit wala silang obligasyon. At minsan, ang pinakamabigat na sikreto ay may kasamang pinakamalalim na pagmamahal.